Okay, maayong buntag kanatong tanan mga kaigsuonan, no? Higala igsuon, good morning kanatong tanan. Kung asa man mo karon diri sa part sa kalibutan, no? Sa Pilipinas baka or sa laing nasod mga kaigsuonan. Beautiful morning kanatong tanan. Mapasalamaton ta sa Ginoo for this blessing nga gihatag sa Dios, this life, no? Gihatag sa Ginoo wherein makapadayon pa kita higala igsuon sa atong mga gingbuhaton sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios nga atong ma-enjoy atong pagpangalagad, no? Pasalamat ta sa Ginoo sa kinabuhi, sa libre nga hangin nga iyang gihatag kanato, and this morning is a great opportunity, no, to continue in faith even if naay mga struggles sa kinabuhi, naay mga hardship mga kaigsuonan, but we must to strive o padayon ta, we must pursue our faith mga higala. So this morning natay paghimuon nga preaching, no, message of God diri sa Facebook platform or even sa YouTube mga kaigsuonan. Pwede nato ni ma-post. So this morning mga kaigsuonan, our topic for this morning, no, it will be found in the book of James chapter 1 verse 2 to 3. It says, "My brethren, count it all joy when ye fall into divers of temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience." So mga kaigsuonan, kini nga verse nagaisgot kani siya about sa ato ang pagkinabuhi diri sa kalibutan nga say napuno tas mga kaguliyang, napuno tas mga problema, even na mga tentasyon mga higala, no? Temptation sa mga babae, temptation sa mga klase-klase nga mga sugal, temptation sa mga klase-klase nga mga bisyo mga higala, sama sa pag-inom, sama sa pagbuhat og dili maayo, sama sa pagtilaw sa mga ginadili nga droga mga higala, no? Daghan kay mga klase-klase nga tentasyon nga ato ang mga ma-encounter along the way. So mga kaigsuonan, gibutang sa Bible, no? This is the word of God. It says, this is an encouragement for all of us today. It says, "My brethren, count it all joy when you fall into divers of temptations." No? Ato ang i-count, no? Ato ang i-appeal or ato ang gihapon higala igsuon nga magmalipayon gihapon ta, no? Count it all joy. Apil gyapon nato ng mga part sa kinabuhi nga natay mga problema, nga natay mga suliran, nga natay mga kabugaton, i-count gihapon nato na as joy, no? Lisod biya sa higala igsuon, but this is the word of God, no? James chapter 1 verse 2 to 3. "Count it all joy when you fall into divers of temptations, because knowing this, that this is the trying of your faith." No? Gisulay ang imo ang gisulay mo ang faith mga higala. Gisulay mo ang faith, gisulay mo ang pagtuo sa Dios. Kung asa kataman, no? Kung sulayon kay nani nga klase nga trials in life, muundang baka sa pagpangalagad, no? So this book is written by James, no? So si James mga kaigsunan is a brother, no? Brother of Jesus. James, he is often referred as James the Just, no? Emphasizing his devotion to his faith and his community. No, James is the brother of Jesus, believed to be the biological brother of Jesus, no? Although this is not explicitly stated in the Bible, because James is the biological son of Mary and Joseph mga kaigsuonan. So si James is after Jesus' death and resurrection, James became a prominent leader in early Christian church in Jerusalem, no? Usa kani sa ka prominente nga leader sa mga Kristohanon dito sa lugar sa Jerusalem, dito sa Israel, no? He is nagdala siyang tao nga naghisgot siya, nagtudlo siya sa pulong sa Ginoo.
Kung karon na siya atong i-consider as he is a pastor, no? A religious leader, no? So naa siya mga tao nga gidala diha sa Ginoo, diha sa Ginoo. So he is credited with writing the Epistle of James, a book in New Testament that emphasizes the importance of faith and good works, no? So kini nga mga tao, mga kaigsunan, although nagsulat sila ni ba't gikonsaran sila sa balaang espiritu, gamit sila sa Ginoo to write the words nga mabasa nato diha sa balaang kasulatan, no? Ang Bible. So mo kana mga kaigsunan nga this is an encouragement for all the believers nga even if we are tried, even if we are tested, no, we must count it all joy and we must continue in faith. Padayon ta mga kaigsunan, no? Kay even ang sundang mahigala, gipanday na siya from metal, scrap of metal, ginadukdok na siya mga kaigsunan, and then gipanday, gi-shape na siya, and then gibaid na siya, and then gisubhan na siya mga kaigsunan, gisulayan gid siya, meaning gikan sa kainiton gitusnob sa tubig aron matest ang iyaang tanang kalig-on. So inana mga higala, kung sa Kristiyano, there are times in life nga i-test ta, no? Even ang bulawan mga kaigsunan, i-test po na siya kung it's real ba na siya nga bulawan or it's just a fake. So inana mga kaigsunan, kinabuhing Kristiyano. So and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Mabasa po na nato sa Book of Romans chapter 8 verse 28. So mga kaigsunan, sinulat kani ni Paul, no? Sinulat kani ni Pablo, mga higala. And we know that all things work together for good. Tanan nga mga panghitabo nga nagapanghitabo sa imong kinabuhi, mahimo kaning usa ka maayo nga panghitabo di sa imong kinabuhi, no? Even if it is a loss of a job, no? Kay you think nga kana nga job is maoy source, but igalig, so we must never forget that the source of everything is Jesus Christ. Siya ang tanang source sa tanang panalangin. Siya ang source sa imo ang kinabuhi, no? You think that this job can give you security, but no, because job can give you salary, but God will give you security, no? Ang imo ang job mga higala, kahatag nagsalary, no? Kahatag nagsweldo sa imo. Pero ang Dios maghahatag nimo seguridad nga tagaan kag safety sa Ginoo. I-safety ka sa Dios sa imo ang mga ginapanghimo, no? Kay kasagaran sa ato ang mga trabaho is risky. Usa ka pulis, no? Risky nga trabaho. Usa ka sundalo, usa ka engineer, usa ka abogado, or even usa ka teacher, no? Risky kayo ang trabaho igalay gisuon sa diyang magbiyahe tas kadalanan, no? Usa ka driver, unsa man nga klase nato nga trabaho, there is a risk mga higala nga pwede kang ma-disgrasya anytime, but God give you security, no? Tagaan kag safety sa Ginoo, because safety is of the Lord. Ang ato ang nagahatag og protection nato mga higala, dili ang ato ang mayor, dili ang ato ang gobernador, no? Kay dili ta mga inila nga mga tao, dili ta mga businessman nga mga dagko nga mga billionaires nga mga businessman, no? Wala tay mga gipang suhulan nga mga bodyguard or security guard. Pero ang Dios nagahatag na tug mga anghel
no? Charge over you to keep you safe mga higala, no? Tagaan kag safety sa Ginoo pinaagi sa paghatag ng mga angel. So mo kana mga kaigsuonan nga all things work together for good to them that love God, but we must not forget, no, nga all things work together for good to them sa ilaha lamang nga naay paghigugma sa Ginoo. So kung ikaw wala ka nahigugma sa Ginoo, maybe kanang nahitabo sa imo is dili na mahimong good result, but usa ka na mahimong bad result sa imong kinabuhi, because gibutang sa Bible, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose, no? Unsa may purpose sa Ginoo nga gitawag kaniya, unsa may purpose sa Dios nga gibuhi pa kaniya until this moment, unsa may purpose nimo, no? Nganong gaginhawa pa man kakaron, para lang ba nga mahimong sikat, para lang ba mahimong ilado, para lang ba magbuhi sa imong pamilya, no? That's ubos ra kay nga purpose mga higala, no? But ang pinaka main purpose nimo nganong naginhawa pa ka up to this moment, no, is to serve the Lord, is to praise the Lord, is to worship the Lord in spirit and in truth, no? Then usa ka nga mahimong channel of blessings, gipanalanginan ka sa Ginoo to help others, to be a channel of blessings sa imong isig katawo, no? Ana mga kaigsuonan nga dili lamang nga imo ang purpose, imuhang panghunahuna mo'y masunod nga mag-business ka, no, aron madato ka, no? That is not bad, walay question, but we must know your pinaka purpose why nganong you're still alive, no? To serve others, to love others, and to worship the Lord in spirit and in truth, to spread the gospel, no? Unsa man ang gospel mga higala? Gospel mao kana siya nga naay Dios nga natawo sa kalibutan, naay Dios nga gilansang sa cross, naay Dios nga namatay, but after 3 days nabanhaw ang atong Dios nga gipangalagaran nagalayson, no? He is alive, no? Jesus is alive mga higala. Mo kana nga dili kawang ang ato ang pagpangalagad, because ang Dios nga atong gipangalagaran tuwas langit, nagbantay kanato tuwas langit. He is alive mga higala. So mo kana nga we know that all things work together for good, no? Unsa man nga mga panghitabo nga nahitabo sa imo na tangtang ka sa trabaho, no? Na kuan ka sa nahimo kang jobless, no? Or gibiyaan ka sa imo ang business partner, lugi ang negosyo. So igalaigsoon, we must never forget nga ang Dios nagahatag natog security, no? So igalaigsoon nga dapat mapadayon kita gihapon sa pagpangalagad despite sa mga klase nga mga pagsulay nga tong nahiaguman, no? The ship will end, but I know you can make it to the other side, no? The relationship will end, the partnership will end, the friendship will end, but I know you can make it to the other side, no? Nga mahimo gyapon kang magmadaugon pinagi sa panabang sa Ginoo, no? Kung nakabalo lang ka nga kana nga relationship is mahuman, no? Nganong mo kuan pa man ka, anong mo sulay pa man ka, no? Kung kabalo lang ka nga kana nga barko malunod, ginong mosakay pa man ka. Murag si Paul lang tingali ang moingon nga kabalo ko nga malunod nga barko, but musakay ko, no? Or si Pablo lang tingali ang moingon ana, or si Paul. So igaligsoon, we must padayon tay galigsoon, no?
Pwede ka mo hilak for a moment of time, but bakod lang yapon, because the Lord already overcomes the world. No? Overcome na sa Ginoo ang kalibutan. The Lord will never leave you nor forsake you. No? Dili ka biyaan sa Ginoo. Dili ka sa likoy sa Dios. Imong buhaton is to accept as kita mga makasasala. We are sinners and we need Savior nga mga si Ginoong Kristo gyalay so ang makaangkon tas kaluwasan. So it's written in Isaiah chapter 41 verse 10, "Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness." No? Butang sa Bible mga kaigsunan nga dili daw dapat kita mahadlok. Fear thou not, for I am with thee. No? This is an encouragement to all believers nga dili kita dapat mahadlok because ang Dios nagauban kanato. Sometimes ma-feel nato nga nag-inusara ta nung bati tag kahadlok, no? Bati tag ma-depress ta because of some instances, because of some mga bad circumstances. And be not dismayed, no? Dili ta madismaya, for I am thy God. Ana ang Dios nga Dios ko, no? Tagaan di kag kusog, I will strengthen thee. Yeah, I will help thee, no? Tagaan kag kusog sa Dios, tabangan ka sa Ginoo, and I will uphold thee with the right hand of my righteousness. I-uphold ka sa Dios, no? Sapuangon ka sa Ginoo, sa iya ang tuong kamot. Inapuno siya sa iya ang pagka-righteousness, no? Righteous ang tuong Dios ang ipangalagaran ni galay igsoon. So this is an encouragement for all of us, no? Unsa man mga struggles imong na agian right now, you feel so hopeless, you feel so worthless, you feel so kanang empty kay ka. Kan kay kang problema nga imo ang nasugamak kas magkasiklase nga problema today. So Galatians, this is a reminders for all of us, no? Fear thou not. Ay nakadluki, no? Usa man gud sa ato ang mawala ta sa ato ang right track or sa ato ang focus because of kuan, no? Just like Simon Peter, no, nga niambak siya dito sa sasakayan kung asa sa gasakay. Kaya nakita niya si Ginoong Kristo galakaw sa dagat, no? Nakita niya nga, and then in the first place nangahadlok sila kaya abi nilag multo, no? Abi nilag ghost tong nakita nila nga gabaklay sa dagat. But niingon ng Dios, it is I, no? Ako ni Ginoong Kristo. No, pagkabalo ni Peter nga si Jesus Christ. Tungod of because of his faith, no? Kung ikaw na, Lord, palakwa ko ani nga tubig, no? So ni ambak si Peter, gikan siyang sakayan nga gisakyan, and then nilakaw siya galig soon sa maong dagat. But after sa pila ka lakang iyang nahimo, no? Nalunod siya galig soon because of nabati siya kahadlok, no? Because iya ang nakita, no? Dili sa permero because of his sight, no? Nakita niya nga ang wind is kusog, boisterous wind, no? Kay gabagyo ato nga time, and then nabati siya kahadlok because of his sight sa iyang nakita. So igalig soon nabati siya kahadlok, then nalunod, nagkahinahinay siya kalunod, and then the Lord gisapwang siya sa Ginoo, gihawitan siya sa Dios. So igalig soon, no? This is an encouragement for all of us. Dili ta mahadlok sa unsa atong makita, no? Because for I am thy God, and ang Dios, ko imong Dios, I will strengthen thee.
I will help thee. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. And last verse mga kaigsunan, and dito mo close, no? It's written in Philippians chapter 4 verse 13. This is the book of Paul, sinulat ni Pablo. No? I can do all things. Pwede na to mahimo ang tanang butang through Christ which strengtheneth me. No? Pinaagi ni Ginoong Kristo nga nagahatag og kusog kanato. So, no? Dili na to i-underestimate ang atong Dios nga gipangalagaran. No? Dili na ma-discourage kung ato ang prayer request is wala pa gi-grant sa Ginoo. Dili man na magic mga higala nga automatic mahimo dayon, no? There is a process. There is a prayer request nga tubagon sa Dios instantly. But there are some prayer requests nga tubagon sa Dios gradually, no? Nga tubagon sa Dios maybe next year, maybe next month. No, but there is an answer from the Lord mga kaigsunan. No, we must be patient in waiting. No? Kung nagpray ka kung kinsa imo ang mabana, kinsa imong maasawa, yan po na to na sa Ginoo. And you should patiently wait, no? Nagampo kag healing sa imong balatian ni galay igsoon, dili na karon dayon mawala imong balatian. No, there are some instances nga kuhaon dayon sa Dios, an immediate action gikan sa Ginoo, an immediate response. But there might be some times nga there is right time na maayo ka sa imong balatian, no? Gradually, nahinay, inanay. Because the Lord tests you. Gitestingan ka sa Ginoo sa imong faith, mga kaigsoon, kung mga lagad pa ba kaniya, if ever na kay balatian. No? And then, inig maayo ka, dili na ka mga lagad. So, nakita na sa Ginoo igalig. So, kung giayo ka sa Dios, sa imong mga balatian, we must to continue our faith, no? Kay gibless ka sa Ginoo before, giayo ka sa Ginoo, how much more ayuhon ka sa Ginoo karon? So we must to continue in our faith mga higala, no? So these verses katong atong gisgutan reminds us that hardship can strengthen our faith and that God is always with us, providing strength and guidance. By trusting in Him, we can persevere and grow spiritually even in difficult times. So let us pray. Our most gracious kind Heavenly Fathers, thank you Ginoo sa takna sa kabuntagon nga manggihatag kanamo wherein makapadayon kami sa pagpangalaga diha kanimo in spirit and in truth. Lord God, wala ko'y mahimo kung lain panabang. Even this video will not be dili pansinon sa mga katawhan, but magpadayon ko, Lord Jesus, sa pag-spread sa imong gospel through this platform, oh Lord Jesus. Because wala ko'y mahimo Ginoo kung lain panabang, ligo na ako kanunay. May those words, may these verses nga naiskutan karon will touch thousands of lives. Ang dungog himaya kung inabalik kanimo in Jesus name. Amen and amen. So God bless kanatong tanan and good morning.